Ang Saicha Academy ay isang prestihiyosong paaralan dahil tinitipon nito ang pinakamahuhusay na estudyante sa institusyon. Sila ang mga top performers sa larangan ng sining, martial arts, at pagtatanghal. Sa akademyang ito, si Asa Sabaro ay dating isang henyong aktres. Sikat siya dahil sa kanyang pambihirang galing sa pag-arte at kamanghamanghang pangangatawan. Gayunpaman, kabaligtaran nito, ang kanyang anak na si Yu ay isa lamang ordinaryong estudyante. Wala siyang taglay na anumang natatanging talento. Nadismaya ang maraming tao dahil ang mukha ni Yu ay kamukhang-kamukha ng kanyang ina, ngunit ang kanyang kakayahan ay talagang kulang. Sa classification exam, nakakuha lamang si Yu ng average score. Marami ang naniwala na kahit papaano ay mayroon siyang potensyal sa pisikal. Ngunit, nang hamunin si Yu sa isang duel, mabilis siyang natalo at naging katatawanan ng buong paaralan. Mabuti na lamang at biglang lumitaw ang isang babae. Ang pangalan niya ay Nico Mikadono. Si Nico ang captain ng Physical Training Division at isa sa 3 emperors ng akademya. Pinatumba niya ang kalaban at sinagip si Yu. Agad namang lumitaw ang 2 pang emperor na sina Miwa at Kazuki. Naging magulo ang buong eksena dahil sa kanila. Sa sandaling iyon, namangha si Yu nang matanto niya na ang lahat ng 3 emperor ng akademya ay mga babae. Pagkatapos nito, inanunsyo na ang resulta ng final exam. Lahat ng estudyante ay pigilang hininga sa pag-aabang. Naniniwala ang lahat na ang anak ng henyong si Sabaro ay tiyak na magpapakita ng kahangahangang marka. Ngunit, ang katotohanan ay nag-iwan ng katahimikan sa paligid. Ang resulta ay nagpakita na si Yu ay ganap na ordinaryo dahil wala siyang taglay na anumang natatanging talento. Mukhang nadismaya si Kazuki habang si Yu naman ay nanatiling walang kibo dahil simula pa lang ay pinili na niyang mag-aral sa basic program. Pero dahil anak siya ni Sabaro, ang pagkakalagay sa kanya sa regular class ay tiyak na ikagugulat ng buong paaralan. Lihim na sinabi ni Yu sa sarili na lalayo siya sa 3 mapanghimasok na emperor na iyon, ngunit pinilit siya ni Nico na manatili at linisin ang dojo bilang parusa sa pagkatalo niya. Pinagtawanan siya ng iba, ngunit nanatili pa rin si Yu at nilinis ang lahat ng napakabuti kaya naman namangha ang lahat. Minsang sinubukan ni Yu na kilalanin bilang anak ni Sabaro, ngunit nang ma-realize niyang wala siyang talento, unti-unti niyang natutunang tanggapin ang kanyang pagkakaiba. Naalala ni Yu na ang huling alaala niya kasama ang kanyang ina ay nang sabihan siya nito na bumuo ng sariling masayang pamilya. Matapos pumanaw ni Sabaro, inampun si Yu ng kaibigan ng kanyang ina na si Mr. Mikadono. Ang bagong tirahan ni Yu ay isa palang marangyang mansyon, ngunit bago pa siya makapanirahan, bigla siyang inatake ng isang babae na napagkamalan siyang magnanakaw. Ang taong iyon ay si Nico. Agad namang lumitaw sina Miwa at Kazuki. Nagulat si Yu nang malaman na ang 3 emperor ay mga anak pala ni Mikadono, at mula sa sandaling iyon, naging mga kapatid niya sila na naninirahan sa ilalim ng iisang bubong. Mula rito, ang araw-araw na buhay ni Yu ay ganap na nabaligtad. Bagamat may talento ang 3 babae, sila ay napaka-clumsy pagdating sa gawaing bahay. Magulo ang mga kwarto, nakatambak ang mga plato ng buong linggo, at hindi nalaban ang mga damit. Gumawa ng dahilan si Nico para makaiwas sa paglilinis, nagreklamo si Miwa na nakakapagod ang paglalaba, habang sumuko naman si Kazuki sa paghuhugas ng plato dahil marami na siyang nabasag. Habang tinutokso siya ng 3, tahimik na nilinis ni Yu ang lahat ng mag-isa. Ang resulta ay ikinamangha ng 3. Hindi lang iyon, handa rin si Yu na magluto at mag-asikaso ng mga gawaing bahay. Unti-unti, ang mga kilos na iyon ay nagsimulang magpalambot sa puso ng 3 magkakapatid. Isang umaga, naghanda si Yu ng pagkain para sa pamilya, ngunit ang 3 magkakapatid ay abala sa kani-kanilang trabaho. Si Kazuki ay kailangang mag-practice sa kanyang theater troupe, si Miwa ay nagtitraining sa shogi, at si Nico ay pumunta sa martial arts club. Medyo nalungkot si Yu nang walang tumabi sa kanya para kumain. Doon niya nalaman ang dahilan, silang 3 ay may mahigpit na routine para mapanatili ang kanilang prodigy level performance. Dahil doon, naalala ni Yu ang kanyang ina, dahil ito rin ay buong pusong nabuhay para sa kanyang passion, isinasakripisyo ang kanyang ordinaryong buhay. Bago umalis, tinawag sila ni Yu para lang sabihin, mag-iingat kayo. Ang tila simpleng pariralang iyon ay hindi inaasahang nagpakilos sa 3 babae. Ngunit para kay Yu, iyon ang unang hakbang para matupad ang huling wish ng kanyang ina, ang kailangan niyang bumuo ng masayang pamilya kahit gaano pa sila kadiperensya. Maya-maya, tinawagan ni Mr. Mikadono si Yu para sabihing magiging abala siya at hindi madalas makakauwi. Kaya naman, kailangang makisama ni Yu sa 3 monsters na ito.
Inasahan ni Mr. Mikadono na matutulungan ni Yu ang kanyang mga anak na malampasan ang kanilang mga paghihirap dahil ito ang mga uri ng hamon na dapat harapin ng mga henyo. Mula noon, unti-unting binuksan ng mga babae ang kanilang puso kay Yu. Matapos ang ilang araw na paninirahan sa tahanan ng mga Mikadono, nagsimulang makaramdam ng pressure si Yu. Ang tatlong magkakapatid ay malapit nang humarap sa malalaking hamon. Ang panganay na si Kazuki ay naghahanda para sa isang mahirap na acting role. Ang pangalawang kapatid na si Neko ay kailangang ipagtanggol ang kanyang national karate winning streak. At ang bunso na si Miwa ay may mahalagang shogi match sa hinaharap. Kumpara sa kanila, walang natatangi kay Yu kundi ang pagiging clumsy. Nagsimula siyang matakot na dahil wala siyang galing sa kahit ano, baka balang araw ay hindi niya sila matulungan na maiwasan ang pagkatalo. Sa determinasyong paglapitan ng pamilya, pinili ni Yu ang pinakasimpleng paraan, nagsimula siya sa isang salusalo. Nang umuwi si Neko, agad niya itong inanyayahang tikman ang niluto niyang ulam. Si Neko, na sanay sa mahigpit na diet, ay nag-akalang hindi siya matutokso ni Yu sa kahit ano. Pero hindi sumuko si Yu. Bumili siya ng mas maraming cookbook, pinag-aralan ng mabuti ang nutritional needs ng mga atleta, at determinadong gumawa ng perpektong pagkain. Habang nananatiling malamig at malayo si Neko, sa huli ay naantig siya sa pagsisikap ni Yu. Pumayag siyang umupo bilang judge at tikman ang kanyang luto. Tuwang-tuwa si Yu, iniisip na nakuha na niya sa wakas ang loob nito. Hindi lang kay Neko, naghanda rin si Yu ng espesyal na menu para kay Miwa sa araw na iyon. Matagal na ring hindi nakakain ng magkasama ang dalawang magkakapatid. Ang eksenang iyon ay nagparamdam kay Yu ng init ng isang tunay na pamilya. Gayunpaman, malamig na tumanggi si Kazuki. Sabi niya, hindi sapat ang galing ni Yu sa pagluluto para makuha ako. Nagalit si Neko sa ugali nito habang si Yu naman ay nanatiling matyaga. Nagpatuloy siya sa pagluluto para sa kanilang tatlo. 3 araw ang lumipas, ngunit matigas pa rin ang pagtanggi ni Kazuki na tanggapin si Yu. Sa paaralan, sikat siya at laging hinahangaan ng mga kaklase, pero para kay Kazuki, si Yu ay isang ordinaryong lalaki lamang kahit anak pa ito ni Sub-Aro. Gustong matuto ni Yu tungkol sa panganay na kapatid, kaya tinanong niya si Neko, pero direkta itong tumanggi. Humingi naman siya ng tulong kay Miwa. Si Miwa ay karaniwang tahimik at bihirang makipag-usap sa iba. Madalas niyang nilalayuan ang kanyang mga kapwa-estudyante dahil iniisip niyang mediocre lang ang mga ito. Noong una, ayaw niyang sumagot, pero nang makita ang pagpupumilit ni Yu, unti-unting nagbukas si Miwa. Sinabi niya rito na noong maliliit pa sila, tuwang-tuwa si Kazuki tuwing ipinagluluto sila ng kanilang ina ng isang espesyal na ulam. Ang kwentong iyon ay nagbigay kay Yu ng ideya, susubukan niyang lutuin muli ang ulam na iyon, sa pag-asang baka pumayag na si Kazuki na kumain kasama ang pamilya. Dumating ang pagkakataon ng magkasakit si Kazuki. Kahit mataas ang lagnat, sinubukan pa rin niyang magpakatatag. Naghanda si Yu ng lugaw para makatulong sa kanyang paggaling, pero tumanggi itong kumain. Hindi sumuko si Yu, patuloy siyang nagluto ng iba't ibang putahe, pero bawat isa ay tinatanggihan. Sa pag-aalala sa kalusugan ni Kazuki, nagboluntaryo si Yu bilang rehearsal partner nito. Ginamit niya ang kanyang background bilang anak ng aktor na si Sub-Aro para kumbansihin siya. Binanggit niyang nagtatanghal na siya sa harap ng iba simula pa noong 2 taong gulang pa lang siya. Nagulat si Kazuki rito, pero nang pakinggan niya si Yu sa pagbigkas ng kanyang mga linya, nadismaya siya. Naniwala si Kazuki na umaasa lang si Yu sa kasikatan ng kanyang ina habang hindi naman talaga nito naiintindihan kung ano ang tunay na pagsisikap. Pagkatapos ay pinalayas niya ito sa kwarto. Gayunpaman, hindi sumuko si Yu. Nagpractice siya araw at gabi para mapabuti ang kanyang pag-arte, pero sa tuwing papasok siya sa kwarto ni Kazuki, malupit pa rin siyang pinaalis. Isang gabi, nakita ni Kazuki si Yu na nag-iisa habang nagpa-practice. Basang-basa ang kanyang damit sa pawis, ngunit nagngangalit ang mga ngipin ni Yu sa patuloy na pagsisikap. Ang tanawing iyon ay nagpatigil kay Kazuki. Sa sandaling iyon, na-realize niyang hindi tamad si Yu tulad ng iniisip niya. Sadyang nakulong lang ito sa sarili nitong limitasyon. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Kazuki si Yu sa ibang paraan. Kinabukasan, nagpa siya si Kazuki na bigyan si Yu ng pagkakataong mag-rehearse kasama siya. Noong una, clumsy pa rin siya at matigas ang pagkakabigkas, pero nang sabihin niya ang linyang, "Salamat," ang kanyang boses ay may dalang tapat na damdamin. Ang sandaling iyon ay hindi inaasahang nakaantig sa puso ni Kazuki. Sa kanyang mga mata, si Yu ay hindi na ang walang kwenta at walang kakayahang batang inakala niya noon.
Napatunayan niyang siya ay isang taong tunay na nagsisikap. Naantig din si Yo dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ang kanyang pagsisikap ay nakakarating sa puso ng iba. Hindi ito sinabi ni Kazuki ng malakas, pero sa loob-loob niya, may kaunting selos na bumangon dahil sa isang maikling linya ng dialogue, na ipahayag ni Yo ang ganitong tapat na emosyon, habang siya na pinupuri bilang henyo ay hindi pa kailanman nakaranas ng ganoong katapatan. Sa huli, inamin ni Kazuki ang pagkatalo sa labanang ito ng determinasyon. Pumayag siyang kainin ang luto ni Yu, pero sa isang kondisyon, hinding-hindi nito dapat isama ang mga gulay na kinasusuklaman niya, tulad ng carrots, talong, o shiitake mushrooms. Ang kondisyong iyon ay ikinatuwa at ikinabalisa ni Yu. Lumabas na ang panganay na kapatid na si Kazuki ay isa palang pihikan sa pagkain. Kinabukasan, naupo na rin sa wakas si Kazuki para kainin ang inihandang pagkain ni Yu. Nagulat ang kanyang dalawang nakababatang kapatid hanggang sa nalaglag ang kanilang mga panga. Buong tiwalang idineklara ni Kazuki, basta't walang carrots, kaya kong kainin ang buong mundo. Pero ang hindi niya alam, tinadtad ni Yu ang mga carrots at hinalo sa ulam. Nang makita ang nahihiyang reaksyon ni Kazuki, hindi mapigilan ni Yu na matuwa. Naramdaman niyang nagawa na niya ang unang hakbang para makuha ang mahirap na panganay na kapatid na ito. Gayunpaman, madalas pa rin kumakain si Yu ng mag-isa dahil ang tatlong magkakapatid ay abala sa pagpapractice para sa kanilang mga pagtatanghal at kompetisyon. Ang mga tahimik na sandaling iyon ay nagpaalala kay Yu ng kanyang nakaraan kasama ang kanyang ina. Ang ina ni Yu ay isang napakagaling na aktres, madalas itong umaalis para sa mahabang shooting. Ngunit ang distansyang iyon ay nagpangulila kay Yu sa isang tunay na pamilya. Ang huling salita ng kanyang ina sa kanya ay, bumuo ka ng masayang pamilya. Ang mensaheng iyon ay umaalingaw pa rin sa kanyang puso. Nang gabing iyon, pinanood muli ni Yu ang pelikulang lagi nilang pinapanood ng kanyang ina. Nang lumabas ang eksena ng kanyang ina bilang isang bride, tahimik siyang lumuha. Sa sandaling iyon, pumasok ang tatlong Mikadono sisters. Akala nila ay nangungulila si Yu sa kanyang ina. Malamig siyang pinaalalahanan ni Kazuki, hindi mo kailangang pagurin ang sarili mo sa paggawa ng gawaing bahay para lang pasayahin kami. Total, pansamantala ka lang namang naninirahan dito. Pero tumingin ng diretso sa kanila si Yu at matatag na sinabing, gusto ko talagang makasundo ang lahat. Gusto kong bumuo ng masayang pamilya kasama kayo. Panandali ang natigilan ang tatlong magkakapatid. Sagot ni Nico, madaling sabihin, pero mahirap gawin, di ba? Nang lumitaw ang eksena ng kasalan sa screen, tinukso ng tatlo si Yu, huwag mong sabihin gusto mo kaming gawing mga bride. Mabilis itong itinanggi ni Yu, pero aksidente niyang nabitawan ang tanong tungkol sa edad ni Nico para malaman kung paano ito tatawagin ng tama. Agad na nagalit ang tatlo. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal, aksidenteng napahiya ni Yu si Nico nang masilayan niya itong nakasuot ng manipis na damit. Tinukso naman ni Miwa ang kanyang kapatid, sinasabing baka nahuhulog na ito kay Yu. Nagsimulang mag-away ng matindi ang dalawang magkakapatid. Pagka-uwi ni Kazuki, nadamay din ito sa gulo. Sa huli, kailangang mamagitan ni Yu para pakalmahin ang lahat. Habang naglilinis, aksidenteng nakatuklas si Yu ng lumang larawan ng tatlong magkakapatid noong maliliit pa sila. Ang kanilang mga mukha ay masaya, kabaligtaran ng kung ano sila ngayon. Nagtaka siya kung sino ang nagtago ng larawan, pero itinanggi ito ng lahat. Sa loob-loob ni Yu, naintindihan niyang kahit isa sa kanila ay nagnanais pa ring maibalik ang ugnayang mayroon sila noon, at ako ang tutulong sa kanila na mahanap itong muli. Noong weekend na iyon, umalis ang tatlo para makipagkompetensya sa ibang lungsod, naiwan si Yu sa malaking bahay. Alam ni Yu na madalas makalimot si Nico na mag-book ng hotel at laging huling sandali kung mag-ayos si Miwa, kaya nagkusa si Yu na mag-book ng mga kwarto para sa kanilang dalawa. Nang gabing iyon, nang dumating si Miwa sa hotel, hindi niya inaasahang makasalubong si Kazuki. Pagkatapos ay lumitaw din si Nico. Na-realize nilang tatlo na aksidente silang nagtipon sa iisang lugar. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yu at ibinunyag, ako ang nagayos para magkasama kayo sa iisang kwarto. Umaasa siyang magkakaroon sila ng pagkakataong pag-usapan ang mga bagay-bagay. Hindi lang iyon, inanyayahan din ni Yu ang tatlo na sumama sa malapit na Cherry Blossom Festival. Noong una, tumanggi ang lahat dahil sa kanilang mga schedule, pero matyagang kinumbinsi sila ni Yu. Ang dambana sa festival na iyon ay sikat na sikat. Naniniwala ang mga tao na ang pagdarasal doon ay magbibigay ng tiwala sa sarili bago ang kompetisyon. Naging abala si Kazuki. Samantala, iminungkahi ni Yu na subukan nilang magsuot ng kimono para sa okasyon.
Pumayag din sa huli ang tatlong magkakapatid. Sa tindahan ng kimono, namangha ang may-ari nang makita ang tatlong henyo ng Mikadono. Pumili si Kazuki ng eleganteng damit, pinatitingkad ang kanyang noble aura bilang panganay. Pinili naman ni Miwa ang may disenyo ng pusa. Para naman kay Nico, matigas siya. Sabi niya ay hindi bagay sa kanya ang kimono. Pumili ang may-ari ng simpleng disenyo na tumutugma sa kanyang matapang na personalidad. Pero itinuro ni Yu ang isang cute na pink na kimono at sinabing, magiging perpekto ka rito. Hindi lang matapang si Nico, cute din siya. Noong una, parehong tumawa sina Kazuki at Miwa at tinukso siya, pero sa huli, isinuot pa rin ni Nico ang kimonong pinili ni Yu. Pero nang lumabas siya, namangha ang tatlo sa hindi inaasahang mahinhin at cute na anyo ni Nico. Samantala, nagpatuloy si Miwa sa kanyang shogi tournament sa preliminary round. Nanalo siya ng napakadali, humanga ang mga judge sa kanyang performance. Gayunpaman, hindi masyadong kontento si Miwa dahil masyadong mahina ang kanyang kalaban. Pinaalalahanan siya ng isa sa mga judge, bukas ay haharapin mo ang isang fourth dan player na nasa magandang kondisyon ngayon, at iyon ay magiging hamon para sa iyo. Sa pag-uwi niya, napatigil si Miwa sa Cherry Blossom Festival. Sa sandaling iyon, biglang bumalik ang mga alaala ng kanyang pagkabata, pero mabilis niya itong iwinaksi. Nanatiling matyaga at tapat si Yu. Humakbang siya, inilapit niya ang tatlong magkakapatid sa isa't isa. Naniwala siya na sa mas mahabang panahon, matutulungan niya silang muling mahanap ang pakiramdam ng pagiging isang pamilya, isang bagay na matagal na ring hinahangad ni Yu. Nang sumapit ang gabi, nagliwanag ang mga lansangan. Lumitaw ang tatlong Mikadono sisters sa kanilang mag-agarang kimono. Nakuha nila ang atensyon ng lahat. Si Kazuki, na may aura ng isang bituin, ay agad na naging sentro ng atensyon. Gusto sana ni Yu na manatiling magkakasama ang grupo, pero mabilis na napalibutan si Kazuki ng kanyang mga fans. Pinanood na lang siya ni Yu mula sa malayo. Samantala, sina Nico at Miwa ay nakatayo sa isang sulok habang kumakain. Pagkatapos ay naghiwalay sila para maglaro ng sariling games. Tuluyang nasira ang plano ni Yu na manatiling magkakasama. Pinanatili pa rin ni Kazuki ang kanyang cool na imahe sa harap ng karamihan. Bigla, nang aksidenteng matumba ang isang babaeng fan, agad itong sinalo ni Kazuki sa isang Princess Carry pose. Ang mabilis na reaksyong iyon ay nagpa-cheer sa buong crowd. Pero napansin ni Yu na may galos ang sakong ni Kazuki. Tahimik niya itong hinila sa isang lugar na hindi masyadong matao. Naglabas si Yu ng bandage at pinilit na takpan ang sugat. Namula si Kazuki at sumigaw, "Kadiri yan." Pero sagot ni Yu, "Sa totoo lang, mas gusto ko nang magalit ka sa akin kaysa hayaang ma-infect ang sugat mo." Naantig sa kanyang tapat na pag-aalala, namula ang mga pisngi ni Kazuki sa unang pagkakataon, lumambot ang kanyang ekspresyon, isang bagay na bihirang makita. Samantala, sumali sina Nico at Miwa sa Goldfish Scooping Game. Ginamit ni Nico ang kanyang lakas pero nabigo, habang madaling nanalo si Miwa dahil sa kanyang liksi. Nang bumalik sina Yu at Kazuki para sumama sa kanila, nagpa siya ang grupo na maglaro ng Goldfish Scooping ng may mga team. Binigyan ni Yu si Kazuki ng isang nakakatawang maskara para hindi siya makilala. Sa unang pagkakataon, tunay na tumawa si Kazuki habang naglalaro kasama ang kanyang mga kapatid. Ang dating tensyonadong kapaligiran ay unti-unting naging masaya at mainit. Para makabuo ng mas maraming alaala, sumali si Yu sa isang challenge game na tinatawag na Crossing the Lotus Pond. Ito ay isang kompetisyon kung saan ang premyo ay isang larawang kuha kasama ang gintong rebulto ng aso, ang mayo. At ito rin ang mismong larawang lumabas sa childhood photo ng tatlong magkakapatid. Sa nakalipas na 10 taon, wala pang nananalo maliban sa tatlong henyo ng Mikadono. Isa-isang sumuko ang mga manlalaro, pero matyagang sinubukan ni Yu ng paulit-ulit. Kahit basang-basa na siya ng putik, sinubukan pa rin ni Yu ang lahat para matulungan silang magkabati. Pinagmasdan niya ang lahat ng mabuti. Naisip ni Yu na noon, si Miwa ang nakahanap ng tamang landas, ginamit ni Nico ang kanyang lakas para buhatin ang kanyang kapatid, at si Kazuki naman ang pumose ng maganda sa harap ng kamera. Dahil nagtulungan silang tatlo kaya sila nanalo. Pero sa determinasyon ni Yu, gusto kong maranasan ang ginawa nila. Sa wakas ay nalampasan ni Yu ang hadlang. Narating niya ang Torii Gate at nakuha ang premyo. Gayunpaman, maagang natapos ang festival dahil sa ulan. Plano sana ni Yu na ayayahan ang tatlo na kumuha ng larawan kasama ang rebulto ni Mayo, pero sa huli, tumayo lang siya doon ng mag-isa. Naramdaman niyang wala siyang kwenta. Lahat ng pagsisikap niyang paglapitin ng lahat ay tila naglaho, at muli ay naiwan siyang mag-isa sa ulan.
Noong akala ni Yu ay naiwan na siya, biglang lumitaw ang tatlong magkakapatid. Ang tanawing iyon ay lubos na nakaantig kay Yu. Kahit madalas silang mainis sa kanya, hindi pa rin nila siya pinabayaan. Sa pagbabalik sa hotel, sabay-sabay na nag-agawan ng tatlong magkakapatid sa payong kasama si Yu. Sa huli, si Nico ang nanalo matapos ang mabilis na rock-paper-scissors. Naglakad siya kasama si Yu sa maikling distansya, pero ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Gumawa siya ng dahilan, sinasabing masikip lang ang kanyang kimono, pero sa loob-loob niya ay hindi siya mapakali. Nang makarating ang grupo sa hotel, na-realize ni Yu na nakalimutan niyang mag-book ng kwarto. Dahil sa malakas na ulan, nagpa siya si Kazuki na patuloyin siya sa iisang kwarto kasama ang tatlong magkakapatid. Matapos maligo sa hot spring, bumalik silang apat sa maliit at masikip na kwarto. Habang kinukuha ang kanyang mga gamit, aksidenteng nabangga ni Yu si Kazuki, na nagpamula rito. Mukhang natataranta si Miwa, habang si Nico naman ay nagkagulo habang kinukuha ang kanyang pamalit na damit. Mabilis nilang isinisi sa masikip na lugar ang kanilang pagkapahiya. Nang gabing iyon, umasa si Yu na maagang makakatulog ang lahat para sa susunod na araw, pero hindi siya makatulog habang iniisip ang sandaling muling nabuo ang kanilang childhood photo. Sa katotohanan, si Miwa pala ang nagtago ng larawang iyon, at naintindihan niya kung gaano nagsikap si Yu para paglapitin silang tatlo. Dahil kay Yu, sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong maglaro at matulog ng magkakasama tulad noong unang panahon. Kahit madalas silang mag-asaran, hindi mapigilan ng tatlong magkakapatid na maalala ang kanilang mga lumang alaala. Mahilig pala si Nico sa mga cute na bagay noon, laging sinusubukang itago ni Kazuki ang kanyang lambot, at si Miwa naman na dating tinutulungan ng mga kapatid ay akalang sarili niyang tagumpay ang lahat. Matagal na silang hindi nakaramdam ng ganitong kaginhawaan. Si Yu naman ay mahimbing na natulog sa gitna ng tatlong naggagandahang babae. Habang gising pa ang mga magkakapatid, nararamdaman nila ang pagiging kakaiba dahil ang presensya ni Yu, kahit clumsy, ay nagpabago sa malamig na kapaligiran ng kanilang pamilya. Matapos ang biyahe sa festival, naging mas malapit sa isa't isa ang tatlong Mikadono sisters. Dahil doon ay tuwang-tuwa si Yu. Nangako pa siyang ililibre sila ng isang malaking salo-salo pagbalik nila. Pero nang dalhin niya ang mga sangkap sa bahay, isang hindi inaasahang eksena ang tumambad sa kanya. Nakaharap ng tatlong magkakapatid ang isang seryosong estranghero. Sa boses pa lang, agad na na-realize ni Yu na si Mr. Mikadono iyon, ang tiyo na nag-ampon sa kanya. Sa halip na mainit na pagbati, agad na binanggit ng lalaki na dapat manahin ni Yu ang talento ng kanyang sikat na ina. Ang mga salitang iyon ay nagpabalisa kay Yu. Naramdaman niyang wala siyang espesyal kundi ang mukhang kamukha ng kanyang ina. Matapos ang maikling pag-uusap, hiniling ni Mr. Mikadono sa kanyang mga anak na iulat ang kanilang mga tagumpay. Matapos itong marinig, tumango si Mikadono sa kasiyahan at naghanda ng umalis. Agad na inanyayahan siya ni Yu na maghapunan. Ngunit, sa sandaling iyon, napansin niya ang maskarang binili ni Yu para kay Kazuki sa festival. Isang bahid ng pagkainis ang lumitaw sa kanyang mukha. Naniniwala siyang nakikialam si Yu sa paglago ng kanyang mga anak bilang mga henyo. Para sa kanya, ang mga taong walang pagsisikap lamang ang umaasa sa mga ganoong bagay. Ibinunyag din niya na inimbestigahan niya ang background ni Yu, at hanggang ngayon, wala pa ring nararating si Yu sa kabila ng pagiging anak ng henyong si Sub-Aro. Para kay Mr. Mikadono, ang pamilyang ito ay walang lugar para sa mga walang kwenta. Natigilan si Yu. Akala niya ay mabuting tao ang kanyang tiyo, pero ngayon ay nakakarinig siya ng mga ganitong masasakit na salita. Ang reaksyon ni Yu ay lalong nagpakumbinsi kay Mr. Mikadono na kulang sa determinasyon ang bata. Halos palayasin na niya si Yu sa bahay. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na nagsalita ang tatlong magkakapatid para ipagtanggol si Yu. Iginiit nila na dahil kay Yu kaya nila na ipagpatuloy ang paglago ng kanilang mga talento. Panandali ang natigilan si Mr. Mikadono. Hindi niya inakalang magiging ganito kalapit ang kanyang mga anak kay Yu. Noong una, inampun lang niya si Yu dahil anak ito ni Sub-Aro. Sa huli, pumayag na rin siyang manatili si Yu, pero sa isang mahigpit na kondisyon, mula ngayon, bawal nang sumali ang tatlong magkakapatid sa mga festival o katulad na aktibidad at kailangang ibuhos ang lahat ng lakas sa tagumpay. Sa sandaling iyon, tinawag ng tatlo si Yu sa tunay nitong pangalan sa unang pagkakataon. Naantig si Yu doon. Matapos umalis ni Mr. Mikadono, naging tensyonado muli ang kapaligiran sa bahay. Na-realize ni Yu na ang dahilan kung bakit nagtitraining ng matindi ang mga magkakapatid ay dahil sa bigat ng pressure mula sa kanilang ama.
Isang matalinong tao si Mr. Mikadono, pero nang tumingin si Yu sa mga mata ng mga babae, nakita niya ang bakas ng pagod. Mula noon, bumalik ang tatlo sa kanilang mahigpit na routine. Si Nico ay patuloy sa pagpapractice ng karate hanggang gabi, halos hindi kumakain. Si Kazuki naman ay nanatili sa theater troupe hanggang dilim, hindi na iniinom ang smoothies na ginagawa ni Yu. At si Miwa ay nawala ng interes sa chess dahil ang mga sweets na niluto ni Yu ay nagpabago sa kanyang panlasa. Lahat sila ay unconsciously na na-realize na ang mga pagkaing inihanda ni Yu ay naging mahalagang bahagi na ng kanilang buhay. Nasaktan si Yu sa mga salita ni Mr. Mikadono, pero nang maisip niya ito, naalala niyang ang kanyang ina ay mahilig sa simpleng pelikula tungkol sa ordinaryong pamilya. Dahil doon, lalong naging determinado si Yu na magbigay ng pakiramdam ng isang pamilya sa tatlong magkakapatid, kahit wala itong kinalaman sa talento. Kinabukasan, hindi sila binati ni Yu gaya ng dati, kaya medyo nadismaya ang tatlong babae. Pero pagdating ng tanghalian, binuksan ni Nico ang kanyang bag at hindi inaasahang nakakita ng isang masarap na bento box. Ganon din sina Kazuki at Miwa. Walang nagsalita, pero alam nilang lahat na si Yu ang naghanda noon. Sapat na ang makita silang kumakain para maging kontento si Yu. Sa klase, dahil maaga siyang gumising para magluto, nakatulog si Yu sa gitna ng leksyon. Samantala, matatag pa rin si Mr. Mikadono sa kanyang batas, sa bahay na ito, walang lugar ang kahit anong bagay na hindi nakakatulong sa pagpapaunlad ng talento. Sa ilalim ng pressure na iyon, nagmungkahi si Kazuki na maging official assistant si Yu ng tatlong magkakapatid. Sa titulong iyon lamang kikilalanan ng kanilang ama ang presensya ni Yu. Sinabi rin ng tatlo kay Yu na kahit marami na itong naitulong, hindi pa rin sapat iyon para maituring siyang tunay na miyembro ng pamilyang Mikadono. Tinanggap ni Yu ang kondisyong iyon. Mula noon, patuloy siya sa paghahanda ng tanghalian para sa tatlo at pinapaalis sila ng may salitang, "Mag-ingat kayo sa inyong araw." Ang simpleng wish na iyon ay nakakapagpagaan sa kanilang pakiramdam. Matapos ang mahabang araw sa theater troupe, nagsimulang mag-rehearse si Kazuki para sa lead female role sa isang bagong dula. Ngunit pakiramdam niya ay hindi ito bagay sa kanya dahil laging matatapang na prince-like characters ang ginagampanan niya noon. Samantala, nakatanggap si Nico ng tawag mula sa kanyang senior sa karate club, gusto nilang subukan ang kanyang galing sa darating na tournament. Si Miwa naman ay napagalitan ng kanyang shogi master dahil nawawalan ito ng focus. Lahat sila ay nasa ilalim ng matinding pressure. Pero pag-uwi nila, ang makita lang ang mga kalokohan ni Yu ay sapat na para sila ay tumawa at gumaan ang loob. Nang gabing iyon, gumawa si Yu ng udon noodles, hinahalo ang dough gamit ang sariling mga kamay. Humanga ang tatlong magkakapatid sa kanyang galing, pero nagulat na average lang ang lasa nito. Nagpaalala iyon sa kanila ng mga salita ng kanilang ama, sa tahanang Mikadono, bawal ang mediocre. Pero ang pagiging ordinaryo ni Yu ang mismong nagbibigay sa kanila ng ginhawa. Matapos kumain, nag-alok si Kazuki na tumulong sa paghuhugas ng plato. Nagulat si Yu, pero sabi ni Kazuki ay paraan lang ito para mag-practice na maging mas mahinhin. Habang naglilinis, tinanong ni Yu ang tungkol sa bago nitong role. Nataranta si Kazuki dahil unang pagkakataon niyang gumanap bilang isang babaeng umiibig. Sa sandaling iyon, aksidenteng nabitawan ni Yu ang isang mangkok. Mabuti na lang at plastik ito na lihim niyang ipinalit para hindi mapagalitan si Kazuki ng ama nito kung sakaling madulas ito. Pero pagkatapos nito, nawalan ng balanse si Yu at natumba kay Kazuki. Aksidente silang nagkabanggaan at ang kanilang mga labi ay bahagyang nagkadikit. Nataranta si Yu at humingi ng paumanhin habang si Kazuki naman, na pulang-pula na ang mukha, ay binaliwala ito bilang isang aksidente. Ngunit nang makita niyang dinudugo ang ilong ni Yu, hindi niya mapigil ang mag-alala rito. Kinabukasan, pinatay ni Kazuki ang TV nang lumabas ang isang kissing scene, habang tinukso naman ni Miwa si Yu, sinasabing ang jelly na ginawa nito ay kasing lambot ng labi ng isang tao. Lalong namula si Kazuki at muling humingi ng paumanhin si Yu. Inasahan ni Yu na magpapanggap si Kazuki na walang nangyari para makapag-focus ito sa rehearsals. Patuloy na nag-practice si Kazuki ng kissing scene, pero laging bigo. Sa tuwing lalapit ang kanyang co-actor, si Yu ang naaalala niya. Napansin ito ng director at binigyan siya ng payo. Kinabukasan, hiniling ni Kazuki kay Yu na maghanda ng high-energy food, pagkatapos ay nag-aalinlangang nagtanong, "Ngayong linggo, libre ka ba?" Medyo naguluhan si Yu pero sumagot ng, "Oo, libre ako." Pagkatapos ay diretsahang idineklara ni Kazuki, "Kung ganoon, mag-date tayo."
Ang imbitasyong iyon ay nagpagulat kay Yu. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang henyong tulad nito ay mag-aanyaya ng isang walang kwentang tulad niya. Mula sa malayo, narinig ni Nico at Miwa ang usapan. Pareho silang nagtaka kung bakit si Yu ang pinili ng kanilang kapatid gayong marami namang humahanga rito. Ipinaliwanag ni Kazuki na mag-audition siya para sa main female role, na ibang-iba sa mga role niya noon. Pinayuhan siya ng director na ang mga tunay na karanasan ay makakatulong sa kanyang pag-arte. Kaya naman inaya niya si Yu para matutong magpakita ng pagkababae. Tumango naman si Yu bilang pagsang-ayon, pero agad siyang binalaan ni Kazuki na huwag lagyan ng mali siya. Nang gabing iyon, si Miwa na may kuryosidad at hindi nakatiis ay lihim na nakinig at nalamang pumayag nga si Yu. Dahil dito ay nagalit siya ng matindi. Naging mabigat at tensyonado ang kapaligiran sa hapunan. Sinignalan lang ni Kazuki si Yu na ang kailangan lang nitong gawin ay maghanda para sa kinabukasan. Noong linggo ng umaga, tinanong ni Nico si Yu kung libre ba ito sa araw na iyon. Nauutal na itinanggi ito ni Yu, na lalong nagpasuspecha kay Nico. Sa huli, nagpa siya sina Nico at Miwa na lihim silang sundan. Masayang inihanda ni Yu ang lahat para sa date. Sina Nico at Miwa naman ay nainis habang nakikita kung gaano siya kasaya. Lumitaw si Kazuki na may mahabang feminine hair, mukhang ibang-iba sa karaniwan. Nagpa siya siyang tawagin si Yu sa tunay nitong pangalan imbes na ang tawaging bata, na ikinatuwa ni Yu ng matindi. Ang una nilang lokasyon ng date ay ang aquarium. Pinlano ni Yu ang lahat hanggang sa pinakamaliit na detalye, pero naging awkward si Kazuki sa pagsubok na magpaka-cute habang nanonood ng dolphin show. Instinctively niyang sinalo si Yu mula sa tilamsik ng tubig, pagkatapos ay na-realize niyang dapat ay kabaligtaran ang nangyari. Ang mga clumsy moments na iyon ay nagpabalisa sa kanya, habang ang dalawa niyang kapatid na nanunood sa malayo ay natutuwa dahil hindi nagiging maayos ang date. Nang umalis sandali si Yu, naupo si Kazuki ng mag-isa habang nadidismaya sa sarili. Inisip niyang napakasama niya dahil hindi niya mapantayan ang maalagang pagsisikap ni Yu. Biglang lumapit ang isang lalaki mula sa industriya ng entertainment kay Kazuki at inanyayahan siyang sumali sa isang programa. Kahit tumanggi na si Kazuki, patuloy pa rin itong nanggugulo. Dumating si Yu sa tamang oras at humarang para protektahan siya. Sa kanyang pagmamadali, nabitawan niya ang linyang, magiging asawa ko siya. Ang kanyang mga salita ay nagpamula sa kanilang dalawa ng matindi, pero salamat sa biglaang deklarasyong iyon, nakatakas si Kazuki sa awkward na sitwasyon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, iniisip na magkarelasyon sila. Samantala, natataranta si Kazuki at mabilis ang tibok ng puso dahil sa katapatan ni Yu. Pagkatapos nito, nagkahawak sila ng kamay at hindi sinasadyang nag-switch si Yu sa paraan kung paano karaniwang humahawak ng kamay ang mga magkasintahan, na lalong nagpamula kay Kazuki. Nagpunta sila sa sinehan ng magkasama. Aksidenteng napili ni Yu ang pelikula na kinatatampukan ng senior actress ni Kazuki. Sa screen, ang bidang babae kahit mahusay ay hindi makatakas sa habit na gumanap ng male roles, kaya naman naging kritikal ang audience sa kanyang performance. Ang eksenang iyon ay hindi sinasadyang gumising sa insecurity ni Kazuki, ang takot na kahit ang kanyang senior ay nabigo sa pagganap ng female role. Agad na nagsisi si Yu sa napiling maling pelikula, habang sarkastiko namang sinabi ni Nico na sinira ni Yu ang mood ng kanyang kapatid. Sa pagtatapos ng araw, inanyayahan ni Yu si Kazuki na sumakay sa Ferris wheel kasama niya. Noong una ay ayaw ni Kazuki, pero sa huli ay pumayag ito. Si Yu ay takot sa matataas na lugar kaya nanginginig siya buong oras, na ikinatukso at ikinabahala ni Kazuki. Nang marating ng cabin ang tuktok, biglang tumayo si Yu. Hindi siya nagtapat ng damdamin, sa halip, nangako siyang tutulungan si Kazuki na maging pinakamagaling na aktres sa buong mundo. Medyo nadismaya si Kazuki, pero nakinig siya sa sinabi ni Yu, ang pagkatalo ay hindi dapat katakutan, minsan ang mga kapintasan mismo ang lumilikha ng kakaibang ganda. Ipinakita pa ni Yu kay Kazuki ang mga nakakahiyang litrato nito mula sa kanilang date, na nagparamdam kay Kazuki na may cute din siyang side, hindi lang ang imahe ng isang matapang na prinsipe. Bago matapos ang date, ninais ni Yu ang tagumpay para sa audition ni Kazuki. Ang tapat na pag-i-encourage niya ay nagpangiti kay Kazuki ng napakaganda, isang ngiti na madalang nitong ipakita. Ipinagtapat din nito na nitong mga huli ay gumagalaw lang siya ayon sa gusto ng audience imbes na sa nararamdaman niya talaga. Dahil kay Yu, naintindihan niya sa wakas na kahit ang mga kapintasan ay pwedeng mahalin. Sa huli, inamin pa ni Kazuki na ang aksidenteng halik nila noon ay ang kanyang tunay na first kiss,
kaya sinabihan niya si Yun na huwag itong ituring na parang walang nangyari. Pagbalik nila, tinanggal na ni Kazuki ang kanyang wig at bumalik sa kanyang karaniwang prince-like image. Nakaramdam naman ng ginhawa at pagkabalisa sina Nico at Miwa. Nagulat si Yun nang batiin siya ng dalawa, isang bagay na bihirang mangyari. Gumaan ang loob niya, kahit itinuturing pa rin siyang assistant, kahit papaano ay kinikilala na nila siya sa pamilya. Malapit na ang midterm exams, kaya matinding nag-aral sina Yu at Nico, pati habang naglalakad papasok sa paaralan. Si Nico ay mas nahihirapan dahil kailangang pagsabayin ang pag-aaral at training, habang si Kazuki naman ay relax lang, pinupuna na ang pag-aaral habang naglalakad ay sumisira sa imahe ng isang tao. Sina Yu at Nico ay parehong nasa class 1 hanggang 1, madalas na nagpapalitan ng notes at nagtutulungan, na naging dahilan para maging mas malapit sila, na ikinaselos ni Kazuki at Miwa. Isang araw habang nag-uusap, aksidenteng nabangga ni Yu ang isang magnanakaw. Sinubukan niya itong habulin pero masyado siyang mabagal. Mabuti na lang at nahuli ito ni Nico sa tamang oras. Ang kalaban ay mahusay sa martial arts kaya naging matindi ang laban. Sa huli, nagwagi si Nico at nakuha ang paghanga ng lahat. Gayunpaman, habang nakatingin ang lahat sa biktima na nanakawan, tanging si Yu lang ang nag-alala sa maliit na sugat sa kamay ni Nico. Gusto niya itong lagyan ng bandage, pero tumanggi ito dahil inisip nitong maliit na bagay lang iyon. Pero iginiit ni Yu, ang maliit na sugat ay sugat pa rin. Sa kaguluhan, nakatakas muli ang magnanakaw. Ngunit, biglang may lumitaw na isa pang binata at pinatumba ito sa isang sipa. Ang lalaking iyon ay si Hageto, isang martial arts prodigy mula sa Aoyama High School. Ibinunyag niya na dumating siya roon dahil kay Nico. Sa paaralan, inanunsyo ni Hageto na magti-training ang club nila doon ng 1 linggo. Lihim na sinundan sila ni Yu, sa hinalang may gusto si Hageto kay Nico, pero pinalayas siya ng ibang miyembro. Hindi nila gusto si Hageto dahil sa tuwing darating ito, sa kanya napupunta ang atensyon ng lahat ng babae. Matagal na palang magkakilala sina Hageto at Nico sa dati nilang dojo. Ilang taon na ang nakalilipas, iniligtas ni Hageto si Nico mula sa mga bully na gustong manakit sa kanya, at mula noon ay naging hero na siya sa puso nito. Kaya naman nang ayayain ni Nico si Hageto sa isang spar, pumayag agad ito. Pero masyadong malaki ang agwat ng galing nila, at hindi nanalo si Nico kahit isang round, na ikinagulat ng lahat. Kailangan siyang hilahin ni Yu bago pa siya muling humamon ng padalos-dalos. Pagkatapos ng match, inanyayahan ni Hageto si Nico na sumali sa Aoyama Club kahit panlalaki itong paaralan. Ngayong taon ay tumatanggap na rin sila ng mga babae, at humingi pa si Hageto ng permiso kay Uncle Mikadono. Sinabi ni Hageto ang totoo, kung gusto ni Nico na bumuti, kailangan niyang makipag-training sa mas malalakas na kalaban, ang pananatili sa club na ito ay paghinto sa pag-unlad. Kahit naiinis ang mga miyembro, inamin nilang tama ito. Lahat ay nag-aantay sa desisyon ni Nico. Pauwi, tinanong ni Yu si Nico kung ano ang nararamdaman niya. Inamin nito na isang karangalan ang makapasok sa paaralang iyon dahil maganda ang kapaligiran doon, pero nangangahulugan din itong kailangan niyang iwan ang kanyang pamilya. Kung dati iyon, papayag siya agad ng walang pag-aalinlangan, pero mula nang dumating si Yu, naging mainit ang kanilang tahanan na dating malamig. Nag-alinlangan si Nico, ipinagtapat niya ang kanyang hiling, gusto kong manatili tayong magkakasama, hindi lang ikaw kundi pati ang mga miyembro ng club. Sa hapunan, hindi inaasahang pinagamit ni Kazuki kay Nico ang kanyang mamahaling shampoo. Ibinigay din ni Miwa ang paboritong ulam. Kumalat na ang balitang ni-recruit si Nico sa buong akademya. Nag-alala ang lahat na baka umalis siya. Naantig si Nico rito, lalo na nang maalala ang pag-aalaga ni Yu na nagpatingkad sa kanyang pamumula. Kinabukasan, hindi inaasahang tinanggihan ni Nico ang imbitasyon ni Hageto. Hindi ito matanggap ni Hageto, iginiit na sa pamamagitan lang ng training kasama niya ito lalakas dahil pareho silang naglalayon para sa tuktok. Pero sagot ni Nico ay hindi lang iyon ang tanging paraan. Na-realize ni Hageto na nagbago na ang personalidad ni Nico dahil sa impluensya ni Yu at ng dalawang kapatid nito. Biglang humarap si Yu para hamunin si Hageto. Simple lang ang dahilan niya, kung kailangan ng club ng malakas para sa training ni Nico, siya na lang iyon. Ngunit mas mahalaga, ayaw niyang mawalay kay Nico. Kahit si Hageto ang number 1 karate master, naging determinado si Yu. Nagkaroon ng kaunting pag-asa ang iba dahil anak siya ng martial arts genius na si Sub-Aro. Naging interesado rin si Hageto sa pagkakakilanlan na iyon.
Pumayag si Hajato sa match na gaganapin matapos ang training camp. Ang mananalo ay magkakaroon ng karapatang manatili sa tabi ni Nico. Bilang paghahanda, pumayag si Nico na bigyan si Yu ng private training. Pero sa kanilang practice match, nadismaya si Nico sa pagiging clumsy ng mga galaw ni Yu. Biglang sumugod si Yu, na naging dahilan para mapakilos si Nico nang hindi inaasahan bilang counter, at agad na napatumba si Yu sa sahig. Inisip ni Nico na parang itlog lang ito na ibinabato sa bato, pero naniniwala si Yu na ang pagsuko ng hindi sinusubukan ay walang kwenta. Ipinagtapat ni Yu na ang hamon niya kay Hajato ay hindi tungkol sa martial arts kundi dahil gusto niyang manatili silang magkakasama. Namula si Nico, pero nang sabihin ni Yu na ang magkakasama ay kasama rito sina Miwa at Kazuki, nawala agad ang kilig nito. Gayunpaman, sa loob-loob ni Nico ay naintindihan niya ang damdamin ni Yu para sa kanya. Nang tanungin ni Yu kung bakit niya tinanggihan ang alok ni Hajato, umamin si Nico na gusto niyang manatili kasama ang pamilya sa club, para makita si Yu tuwing umaga na naghahatid sa kanila at makasama sina Miwa at Kazuki sa pagsisikap. Narinig ito ng dalawang kapatid mula sa pintuan at agad na nangakong susuportahan si Yu sa laban nito ng buong lakas. Kinabukasan, pinahirapan ni Nico ang training ni Yu sa ilalim ng mabibigat na kondisyon tulad ng sawama, na nag-iwan sa kanyang hingal na hingal at pagod na pagod. Pero may sariling plano si Yu. Sa challenge letter, pinagbawalan niya si Hajato na gamitin ang dominanteng kamay at paa nito para magkaroon siya ng bentahe. Napanood na lang ni Nico ang tuso nitong maliit na plano, pero para kay Yu, ang isang matalinong tao ay umaangkop sa panahon. Basta't makuha ang layunin ay walang imposible. Nang gabing iyon, biglang sumugod sina Miwa at Kazuki sa kusina para ipagluto si Yu. Dati ay wala silang pakialam sa gawaing bahay simula nang dumating sila, kaya naman laking gulat at tuwa ni Yu sa aksyong ito. Nag-alala naman si Nico na baka mag-away ang lahat sa banyo kung magluluto ang dalawa. Pero dahil masaya si Yu, itinuloy ito ni Miwa at Kazuki para sumubok. Matapos magkaproblema ng ilang sandali, sumuko ang dalawa. Nakita ito ni Yu at dahan-dahan silang tinulungan gamit ang kanyang mga kamay. Nag-practice si Kazuki sa pagpapakulo ng gulay habang si Miwa naman ay sa pagbabalat ng mga prutas at ugat. Kahit clumsy, nagawa nilang lutuin ang paboritong ulam ni Nico. Naantig si Nico rito dahil akala niya ay masusunog ang pagkain. Sa sobrang pagod sa training, hindi na mahawakan ni Yu ang kutsara. Agad na nagboluntaryo si Miwa na subuan siya, na ikinainggit naman ni Kazuki na ayaw magpatalo. Tanging si Nico lang ang nakaupo sa malapit, gustong tumulong pero masyadong mahihiyain para gawin ito. Habang pinagmamasdan ang kanilang mga ekspresyon, na-realize ni Nico na talagang nagbago na ang kanyang dalawang kapatid. Ilang araw ang lumipas, patuloy ang pag-aalaga ni Kazuki at Miwa kay Yu na nagdulot kay Nico ng paulit-ulit na pagbuntong hininga. Sa gabi, patuloy ang masigasig na pagsisikap ni Yu para sa darating na laban. Naalala ni Nico ang pangako niya kay Hajato na lalakas siya sa susunod nilang pagkikita, pero ang pagtanggi niya sa alok nito ay malinaw na nagpahina sa loob ni Hajato. Sa hallway, nagkatagpo muli ang dalawa. Sinabi ni Hajato kay Nico na humihina na ito sa espiritu at nakakahiya ang umasa sa iba, malayo sa matapang na babaeng kilala niya noon. Bago umalis, nagpahayag si Hajato na tatalunan si Yu sa darating na weekend match. Matapos ang isang linggong training, napansin ni Nico na lumakas si Yu. Humingi siya ng paumanhin sa pagkakadamay nito sa gulo. Mula pagkabata, inasahan na si Nico ng lahat na maging malakas dahil sa kanyang talento. Pero sa totoo lang, ang totoong Nico ay mahilig sa mga cute na bagay at natatakot kapag nakakaharap ng mas malalaking kalaban. Ang dalawang magkaibang panig na iyon ay palaging magkasama sa loob niya. Dahil sa pressure na iyon, pinilit lang niya ang sarili na maniwala na hindi niya kailangan ng cute na bagay. Humingi muli siya ng paumanhin kay Yu, pero sagot ni Yu ay siya naman ang humamon kay Hajato sa sarili nitong desisyon. Bukod dito, napansin din ni Yu na iba si Nico sa kung paano nito inilalarawan ang sarili. Palaging nagpapakita ng tapang si Nico, pero sa katotohanan ay may pakialam ito sa fashion at nag-aayos pa ng buhok kahit sa training. Naniwala si Yu na lahat ng iyon ay bahagi ng totoong Nico, ang kanyang lakas at ang kanyang kahinaan. Ang kanyang katapatan ay nagpataranta kay Nico, kaya sinuntok niya si Yu para lang itago ang kanyang nararamdaman. Noong una ay gustong magpas siya ni Nico gamit ang sariling lakas, pero ngayon ay nagbago na ito at gustong tumayo sa tabi ni Yu. Nagbiro pa si Yu na tambangan na lang si Hajato ng magkasama, pero tumanggi si Nico dahil hindi ito marangal na gawa.
Sa araw ng laban, dumating si Namiwa at Kazuki para mag-cheer kahit abala sila. Sa gulat ng lahat, biglang iminungkahi ni Yu na magkaroon ng dalawang match si Hajito, isa laban sa kanya at isa laban kay Nico. Kung manalo si Nico, hindi niya kailangang lumipat sa Aoyama, pero kung pareho silang matalo ay mapipilitin itong umalis. Walang nagawa si Hajito sa tuso nitong plano ni Yu pero pumayag din ito sa huli. Sa stands, maraming manunood ang bumatikos kay Yu, pero wala siyang pakialam. Tumapak si Yu sa unang match. Gayunpaman, dahil national champion si Hajito, sa loob lang ng ilang minuto ay ganap na napatumba at natalo si Yu. Bago umalis ng ring, humingi ng paumanhin si Yu kay Nico at sinabihan itong ibigay ang lahat. Naantig si Nico at pumasok sa susunod na match ng may kumpiyansa. Sa simula, naging agresibo si Nico sa kanyang mabilis na pag-atake para limitahan ang kalamangan ng mahahabang sipa ni Hajito. Ang kanyang malalakas na patama ay nagpa-excite sa crowd, pero alam ni Nico na hindi pa ibinibigay ni Hajito ang buong lakas nito. Nagtatanggol lang ito at naghihintay ng tamang pagkakataon. Biglang nagpakawala si Hajito ng isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Nico sa sahig. Pagkatapos nito, inamin ni Hajito na mabilis si Nico, pero dahil sabay silang lumaki at nag-training, alam na niya ang lahat ng galaw at teknik nito sa kanyang palad. Kung hindi babaguhin ni Nico ang kanyang textbook fighting style, tiyak itong matatalo. Nang magsimula ang counter-attack ni Hajito, halos hindi na makasabay si Nico. Isang patama na lang at makukuha na ni Hajito ang panalo. Sa loob-loob ni Hajito, gusto niyang ilayo si Nico dahil ayaw niyang makita itong ganito kahina. Sa sandali ng kawalan ng pag-asa, biglang sumigaw si Yu ng isang nakakatawang cheer mula sa stands. Ang kanyang mga salita ay nagpamula kay Nico pero napatawa rin ito. Naalala ang nakakatawang mukha ni Yu sa training, na-realize ni Nico na malakas man o mahina, siya pa rin ang sarili niya. Hindi niya kailangang mabuhay sa inaasahan ng iba kundi kailangang lumaban sa sarili niyang paraan. Agad na binago ni Nico ang kanyang fighting style. Nagpakawala siya ng serye ng mga hindi inaasahang sipa na sumira sa lahat ng pattern na ipinakita niya kanina. Hindi nakatugon si Hajito sa tamang oras at napilitang magdepensa ng paulit-ulit. Namangha ang audience sa pagbabagong ito, habang si Yu naman ay tuwang-tuwa na makitang nakangiti si Nico sa gitna ng matinding laban. Natigilan si Hajito, halos hindi na makilala ang babaeng nasa harap niya. Nang dumating ni Kazuki at Miwa, nasaksihan nila ang huling sipa ni Nico na tuluyang nagpabagsak kay Hajito. Nag-cheer ang buong stands at naiyak sa tuwa si Nico dahil hindi makapaniwalang nanalo siya. Agad na sumugod si Yu sa stage para batiin siya, na ikinahiya ni Nico sa harap ng lahat, pero ang mga luha ng kaligayahan ay hindi niya talaga mapigilan. Matapos ang match, humingi ng paumanhin si Nico kay Hajito. Naintindihan niya na sa huli ay ang ikabubuti lang niya ang gusto nito. Kahit mabilis na natalo si Yu, humanga pa rin si Hajito sa kanya. Inamin niya na ibinuhos ni Yu ang lahat ng lakas para patamain ang binti niya, kaya naman hindi nito nabantayan ang huling sipa ni Nico. Dahil dito, na-realize ni Hajito na mas may pakialam si Yu kay Nico kaysa sa inakala niya. Ipinagtapat din ni Hajito na ang kagustuhan niyang manatili sa tabi ni Nico ay makasarili dahil simula noong unang pagkikita nila ay gusto na niya ito. Salamat lang ang naging sagot ni Nico pero nataranta na siya sa loob-loob niya nang ma-realize na isang confession iyon. Naglakad palayo si Hajito, at naitanong ni Nico sa sarili, sino ba talaga ang gusto niyang makasama sa tabi niya, si Hajito ba o si Yu? Nagkaroon ng maliit na party ang pamilya para sa tagumpay ni Nico. Habang nagpa-party, nag-alala pa rin si Yu sa mga sugat ni Nico dahil sa overtraining, pero lihim na hinawakan ni Nico ang kamay nito para suriin ang mga sugat ni Yu. Ang simpleng hawak na iyon ay parang premyo sa pagsisikap ni Yu na nagpamula sa kanilang dalawa. Napansin ito ni Kazuki at Miwa na nagduda na naglalandian ang dalawa. Iminungkahi ni Yu na pumunta silang apat sa amusement park bilang isang tunay na pamilya. Biglang tumawag si Uncle Mikadono kay Nico. Biglang kinuha ni Yu ang telepono, at matapang na sinabi na kailangan din ng mga henyo ng oras para magpahinga. Noong una ay labis na tumutol si Mikadono, pero nang malaman na tinalo ni Nico ang national champion, unti-unti niyang inamin na lumaki na ang kanyang tatlong anak mula nang dumating si Yu sa kanilang buhay. Sa huli, pumayag siyang paalisin sila para magsaya. Tuwang-tuwa si Yu kaya sumigaw siya ng malakas sa excitement. Sa araw ng outing, nagayos ang lahat ng mabuti. Si Miwa ang unang dumating na nakasuot ng sporty outfit. Lumitaw naman si Kazuki na nakasuot ng isang feminine dress.
Si Nico naman ay nagulat sa lahat ng piliin ang isang frilly dress, na kabaligtaran ng sinabi nito dati na hindi bagay sa kanya. Sa mata ni Yu, napakaganda ni Nico sa damit na iyon. Lahat ng tatlong babae ay lihim na may parehong plano, ang patibukin ng mabilis ang puso ni Yu. Ang unang laro ay ang haunted house. Ang mga kalahok ay kailangang pumasok ng magkapares. Agad na hinila ni Kazuki si Yu para sumama sa kanya. Naniwala siya na pwede siyang magpanggap na natatakot para mamula si Yu, pero ang resulta ay kabaligtaran. Sa halip na matakot, naging abala si Kazuki sa pagsusuri ng kwento ng haunted house, na naging dahilan para siya pa ang manakot sa mga pekeng multo. Sa huli, si Yu ang nanginginig at yumakap ng mahigpit kay Kazuki. Napagtanto ni Kazuki na masaya si Yu na kasama siya sa tabi niya. Ang plano niyang makuha ang puso ni Yu ay ganap na nabigo. Ang susunod na laro ay ang roller coaster. Inanyayahan ni Miwa si Yu na sumama sa kanya, nagpapanggap na isang mahina at madaling masaktang babae. Pero sa pagkakataong ito, mas nakakagulat ang resulta. Ang nahilo ay hindi si Miwa kundi si Yu mismo. Naupo siyang parang estatwa, hindi man lang may taas ang kanyang ulo. Naantig si Miwa nang marinig na humihingi ng paumanhin si Yu dahil hindi ito magaling sa mga ganoong sakayan. Lalo siyang naging masaya nang ma-realize na kahit mahina si Yu, gusto pa rin itong manatili sa tabi niya. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang hinayaan ni Miwa na isandal ni Yu ang ulo nito sa kanyang kandungan. Sumunod naman ang pagkakataon ni Nico. Pinili niya ang spin ng table right. Umaasa si Nico na ang lakas ng pag-ikot ay magpapalagpak sa kanya sa mga bisig ni Yu, pero ang katotohanan ay iba. Masyadong mabilis ang pagpaikot ni Yu sa lamesa, na naging dahilan para magkabanggaan silang dalawa. Sa maikling sandali na halos magkadikit ang kanilang mga labi, lubos na nataranta si Nico. Ang kanyang dalawang kapatid na nakatayo sa labas ay napabuntong hininga na lang sa inis. Pagkatapos nito, nagpunta sila para kumain ng ice cream ng magkakasama. Sinubukan ni Miwa na akitin si Yu sa pamamagitan ng pagsasalo sa iisang cone. Ginamit naman ni Kazuki ang love straw tactic. Samantala, nag-atubili si Nico dahil ang mga matatamis ay may mataas na asukal at taba. Sa huli, nagpa siya si Yu na ibahagi ito kay Nico para makakain ito ng komportable. Lahat ng pagtatangka ng magkakapatid na akitin si Yu ay nabigo. Sa kabaligtaran, ang walang mali siyang kabaitan ni Yu ang lalong nagpatibok ng kanilang mga puso. Nang kumuha ng commemorative photo ang grupo, na-realize ni Nico ang isang bagay, kung wala si Yu, ang tatlong magkakapatid ay maaring hindi kailanman lumabas at nagka-fun ng magkakasama tulad nito. Kahit na si Yu ay maaring nakakainis kung minsan, siya pa rin ang mahalagang haligi ng tahanang Nikodono. Sabay-sabay na nagpasalamat sa kanya ang tatlong magkakapatid, na nagpamula kay Yu sa hiya. Sumagot siya ng tapat, sinasabing tunay siyang masaya ngayong araw. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, tanging si Miwa lamang ang natirang gising. Tahimik niyang pinagmasdan si Yu na natutulog sa tabi ng kanilang bagong pamilya at dahan-daang napangiti. Matapos ang biyahe sa amusement park, mas naging masaya sina Nico at Kazuki. Isang umaga, natuklasan ni Yu na nakalimutan ni Miwa ang kanyang bento box. Agad niya itong dinala sa lugar kung saan gaganapin ang kanyang shogi match. Sa daan, aksidenteng tinulungan ni Yu ang isang babae na halos mahulog sa isang construction site at binigyan pa ito ng dried plum candy. Ang babae naman ay tumingin lang kay Yu sa kalituhan bago naglakad palayo. Sa hall, nasa gitna ng matinding laban si Miwa. Bagamat kilala siya bilang pinakamalakas na manlalaro, tila medyo balisa ang kanyang mga galaw, at hindi kasing talas ng dati. Hindi makasigaw ng malakas si Yu gaya ng ginagawa niya sa mga martial arts match at tahimik lang siyang nanood sa kanya. Pagkatapos nito, dinilaan ni Miwa ang kanyang mga labi, isang pamilyar na senyales na nakuha na niya ang panalo. Agad na sumuko ang kanyang kalaban. Lumapit si Yu para batiin siya na ikinagulat at ikinahiya ni Miwa. Pagkatapos nito, iniabot ni Yu kay Miwa ang bento box nito at naupo para kumain kasama siya, na nagpedama kay Yu na parang isang cute na maliit na kapatid si Miwa. Sa sandaling iyon, ang babaeng nakatagpo ni Yu kaninang umaga ay biglang lumitaw. Ito ay si Sakura, ang panghabang buhay na karibal ni Miwa. Pinagalitan ni Sakura si Yu dahil sa paggawa ng bento para kay Miwa, sinasabing naging dahilan ito ng pagbaba ng performance ni Miwa. Kahit natalo na si Sakura kay Miwa ng daan-daang beses, itinuturing pa rin niya itong pinakamakabaluhang layunin. Sa mata ni Sakura, si Miwa ay isang henyo na kayang makipagsabayan maging sa mga tournament ng kalalakihan.
Idineklara ni Sakura na sa darating na championship, tatapusin niya ang panahon ng kaluwalhatian ni Miwa. Ang tatlo sa kanila ay sabay na nagtanghalian. Ang sariling gawang bento ni Sakura ay lumabas na isang ganap na kalamidad. Sa gitna ng kanilang pabirong pagtatalo, ang rice ball ni Sakura ay biglang lumipad sa hangin. Mabilis na sumugod si Yu para isalba ito pero nauwi sa pagkahulog kasama si Sakura. Ang gawang kabaitan na ito ay nagpatibok ng puso ni Sakura sa maikling sandali, ngunit agad niyang sinampal si Yu dahil sa isang maling pagkakaunawaan. Noong una ay nakaramdam ng kaunting selos si Miwa, pero na-realize niya na si Yu at Sakura ay parehong clumsy. Sa kabila ng madalas na pagpapalitan ng matatalas na salita, si Yu at Sakura ay nagkaroon pa rin ng kakaibang ugnayan. Lihim na natuwa si Yu para kay Miwa, na dati ay laging nag-iisa, ngunit ngayon ay mayroon ng kaibigan na tulad ni Sakura. Isang linggo ang lumipas, ang title match sa pagitan ni Miwa at Sakura ay nagsimula na. Bagamat hindi masiyadong natatangi si Sakura, siya ay napakasipag na nag-iwan ng malakas na impresyon sa audience. Ang kanyang kalaban na si Miwa ay kasalukuyang humahawak ng pinakamaraming titulo. Dati ay walang nagtuturing kay Sakura bilang isang karapat-dapat na karibal, pero ang laban na ito ay kumuha ng atensyon ng lahat. Noong umagang iyon, nagplano si Yon na pumunta sa shrine para ipagdasal si Miwa. Sa pagkakataon, dumating din doon si Kazuki para gampanan ang isang role ng Anayogoji, habang si Nico naman ay pinili ang shrine bilang endpoint ng kanyang pagtakbo. Ang tatlo sa kanila ay hindi inaasahang nagkatagpo. Hindi nagtagal, lumitaw din si Sakura sa shrine. Idineklara niya na hinding-hindi siya susuko laban sa isang henyo. Nang marindak niya kay Yon na gumawa ito ng bento at tumulong kay Miwa, agad siyang namutya, sinasabing wala itong iba kundi isang katulong. Inamin din niya na labis niyang kinasusuklaman ang mga taong tulad nito. Bago umalis, buong tapang na sinabi ni Sakura na tatalunan niya si Miwa, ngunit agad siyang natisod. Mabilis na tumakbo si Yu para saluhin siya at silang dalawa ay sabay na gamulong pababa. Si Nico at Kazuki na nakasaksi sa eksena ay agad na namula, determinadong ipagdasal na durugan ni Miwa ang kanyang kalaban. Ang laban ay sumusunod sa best of 5 format, kung saan ang unang makakuha ng 3 panalo ang kukuha ng titulo. Manunood lang si Yu sa pamamagitan ng screen. Si Kazuki at Nico ay may buong tiwala sa kanilang kapatid, pero sa pinakaunang laro, hindi inaasahang natalo si Miwa. Naguluhan ang dalawang kapatid, nagplano si Yu na sumugod para palakasin ang loob niya pero pinigilan siya ng mga organizer. Nang gabing iyon, naghanda ang pamilya ng malalaking cat-shaped cakes para aliwin si Miwa, pero tumanggi itong kumain, determinadong maghanda para sa susunod na laban. Gayunpaman, nang makita niya si Yu na matigang nagpuyat para gumawa ng hot chocolate at mag-decorate ng cute na cat desserts, hindi mapigilan ni Miwa ang mapangiti. Bagamat sinabi pa rin niya kay Yu na iwan mo muna akong maghanda ng mapayapa, sa kanyang puso, lubos na naantig si Miwa sa tapat na pag-aalaga na iyon. Matapos ang dalawang sunod-sunod na pagkatalo, nahulog sa krisis si Miwa. Ang balita na natalo siya sa isang kalaban na hindi pa kailanman nanalo sa kanya sa mahigit 100 laro ay nagulat sa lahat. Mabilis na tumakbo si Yu para hanapin siya, ngunit sa daan ay nakatagpo niya si Sakura. Sa mata ni Sakura, si Miwa ay isa lamang taong umaasa sa likas na talento ng walang sapat na pagsasanay. Naniniwala si Sakura na malakas si Miwa sa endgame ngunit laging mahina sa opening moves. Ang makitang natalo si Miwa sa kanya ay nagbigay ng kasiyahan kay Sakura. Ngunit pinasalamatan ni Yu si Sakura sa halip. Naisip niya na kung titingnan sa positibong paraan, ang matatalas na salitang iyon ay magagamit bilang motibasyon. Kailangan lang ni Miwa na magsumikap pa, ayusin ang diskarte, at makatanggap ng tamang pagpapalakas ng loob para maibalik ang tiwala sa sarili. Namula si Sakura, nakakaramdam ng hiya at pagkalito dahil sa totoo lang ay nakatayo lang siya doon para hintayin si Yu. Bago umalis, tiniyak ni Yu kay Sakura na hindi mabilis susuko si Miwa. Ang mga salitang iyon ay nagpatibok sa puso ni Sakura, kahit na pinalalabas pa rin niyang katulong lang si Yu. Nang bumalik si Yu sa bahay, iniulat ni Kazuki at Nico na bumalik si Miwa pero agad ding umalis. Sinubukan nila itong aliwin, pero malamig na sumagot si Miwa na ang tatlong magkakapatid ay hindi pareho. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng katahimikan sa dalawang nakatatandang kapatid. Ito ang unang pagkakataon na nakita nilang ganito katensyonado si Miwa, nagpapakita na ang titulong ito ay talagang mahalaga sa kanya. Ang kutob ni Yu ay nasa paborito nitong cat cafe si Miwa, kaya agad siyang pumunta doon.
At siguradong sigurado, doon nga niya ito nahanap. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.